Baka ayan na naman, meron na naman kayo, mare-raid, wala naman nakukulong, wala namang napaparusahan. Kasi pagka ganyan-ganyan yan, tapos pakakawalan nyo lang, anong gagawin nila dyan? Uulit-ulitin lang. No? Sana ito hindi pakitang gilas. Andyan, no? Andyan si Speaker at saka si Kong Tulfo. Sana hindi pakitang gilas, merong demanda dyan, may makulong dyan. Grabe yan, ha? Grabe yung hoarding na yan. Higit 200,000 sako ng bigas na nagkakahalaga ng ₱250 milyon ang nakita sa mga bodega. You have to check also kung yung mga importations pa nila tama. May nag-hoard ba? Meron bang nag-smuggle? Initially po, Tama po ang obserbasyon, sabi ni Bright Narya, kaduda-duda yan, coach. Tapos may kasamang tambalos-los sa inspection, alam na this. Kaya nga ang dating parang, ito ba ay tanim hulidap? Kasi, again, uulitin ko po, wala po akong believe sa isang activity or isang tao na saka gagawa ng paraan kung kailan pumuputok sa balita yung problema. Kasi ang dating, parang naguhugas kamay, naghihilamos dahil pumuputok sa pagmumukha nila yung kapalpakan nila. Halimbawa, putok na putok ngayon sa balita. Ang pinag-uusapan ngayon, sobrang taas ng bigas. Yan nga ang pinag-uusapan sa Senate hearing. Sobrang taas. Tapos ito biglang may nahuli. Ano yan? Ngayon nyo lang nalaman? Kung matagal nyo nang alam yan, bakit ngayon nyo lang ni-raid? Ang galing naman ng timing nyo. Kung kailan putok, parang yung timing ni Katapang. Saka naglilinis ng Bucor kung kailan pumutok sa pagmumukha nila yung baho ng kalat ng ginawa ng kanilang administrasyon dyan sa loob. Saka sila pakitang gila sa TV, sa media, tapos sabay hingi ng budget. Eto parang ganyan. Dapat dati pa kayong kumikilos. Dapat bago pumalo ang presyo ng bigas, ginawa nyo na yan. Ba't ngayon lang? Lagi kayong huli. Para kayo yung mga pulis sa mga pelikula. Darating, tapos na yung laban. Ewan ko itong mga to, parang pakitang gilas lang sa media. ang natanggap po kasi natin impormasyon meron pong mga smuggled na bigas na nandito po ngayon sa Intercity. May mga sako ng bigas na 3 buwan nang nasa bodega na ayon sa House Speaker ay mistulang hoarding. Kung ibubuhos lang daw ang supply sa merkado, malaking tulong ito para hindi sumipa ang presyo. Kasi pag budo mo, pag in-hoard mo, tumataas. Greed yan eh. Di ba gusto mo Oo, kumita? dapat bitayin po yung mga greedy. Greed daw kasi yan eh. Hinuhoard mo para tumaas ang presyo. Greed yan. Ibita yung mga greedy. Totoo po yan. Sana alam nyo po, ulitin ko, eto lagi ko pong sinasabi dito sa live ko. Ang leaders po, ang tunay na leader, nakikita na nila ang problema bago pa dumating. Ang tunay na leader, meron silang nakikita nang hindi nakikita ng ordinaryong tao. Kaya nga sila leader eh. To lead the people, hindi reactive. Ang nangyayari po ngayon sa administrasyon, reactive. Pag may naging problema, pag pupuntok sa pagmumukha nila yung kapalpakan, saka sila magkakaroon ng solusyong ganito. Dapat, bago tumaas ang presyo, meron na silang solusyon. Hindi na tayo dumadaan sa taas presyo. Dapat, bago magkabaha, inaayos na yung mga lahat. Hindi yung pag nagka-problema, saka tayo ayos. React lang tayo ng react eh. Dapat prevention. Anong silbi nyo kung kayo mga leader, para din kayong ordinaryong tao mag-isip? Bago dumating ang problema, dapat alam nyo na. Eto, alam ko may magko-comment na naman. Kasi dyan sila nagko-comment sa replay. Alam mo sinasabi nila lagi, Coach, ikaw vlogger ka. Saan ba sa mundo bumaba ang presyo? Ito, paulit-ulit ko nang sabihin sa inyo sa mga bashers. Huwag kayong tanga. Ngayon lang tumaas ang bigas ng ganito. Panahon ni Marcos. Okay? Hindi tumaas ng bigas yung ganitong kataas. Kaya kahit po tumaas sa ibang bansa, ngayon lang po natin naranasan ito. Huwag niyong gaming excuse tumataas sa ibang bansa. Kung maraming mahuhuling ganito, hindi tataas ang presyo ng bigas. Kaya kung ikaw ay bashers at kayo ay magsasalita lang ng saan bang bansa hindi tumataas ang presyo, huwag po kayong tanga, ulitin ko. Kasi sa atin, sa ibang lugar, mataas man ang bigas, mataas man ang presyo ng mga bilihin, mataas naman ang quality ng life, mataas ang sahod. Sa atin, mababa ang sahod, tapos tumataas ang bilihin. Kaya huwag po nating i-compare. This is not apple to apple. Mag-iisip po bago magko-comment sa mga bashers. Huwag po kasi kayong panatiko. Kaya po ang inyong komentaryo ay walang sustansya kasi nagiging panatiko po kayo eh. Nang dahil sa mga inyo, maraming Pilipino nagugutom. Kayo yung nagpaloko, kayo yung nagpabudol. Ang daming gutom ngayon. Tapos meron pa kayong gana mag-bash. Asa ng puso't kaluluwa ninyo? Okay lang sa inyo tumaas kasi sa buong mundo naman tumataas ang presyo. Asa ng puso ninyo sa mga kababayan natin? Maipagtanggol nyo lang. Hindi po ganyan. Di ba? Maghantay ka ng konti. Uy, mas malaking kita.
ibaba mo na. Lumabas din sa inspeksyon na ang mga imported na bigas ay inililipat sa mga sako ng mga local producer na posible umanong modus para ilusot sa merkado ang mga smuggled na bigas o palabasing lokal na bigas. Mas mahal daw po ng konti ang local kasi mas tinatangkilik dahil mas masarap daw po, mas may lasa at mas maganda po ang kanilang kita. Ipinadlak na ang mga bodega habang binigyan Sana ito totoong padlock. Baka ito ay padlock, parang padlock ni Katapang. Giniba, binalik, wala din, no? Hindi naman sa pinagbibintangan natin. Kaya lang ganun po ang sabi. Kaya ba nilang patunayan? Hindi naman nila nilabas sa TV na dire-diretso na hindi binalik yung mga gamit. Katulad nito. Ginisa na to sa Senado, ah. Pinagalitan nga to nila Senator Villar. Wala namang nakakukulong, eh. Aba kaya padlock na naman kayo. Tapos wala. After 1 day, 1 week, 1 month, balik na naman sila. Anong silbi niyan? So dapat siyang ganyang dami yung nahuli, bumaba na presyo ng bigas. Ikalat nyo na yan sa merkado. Mamamalengke ko bukas. Pag bukas, mataas pa rin ang bigas. Share mo na naman ko kayo. Hindi, mamamalengke nga ako bukas. Kalat nyo na agad dyan at bibili ako ng isang sako. ng mga may-ari ng 15 araw para magsumite ng mga dokumentong magpapatunay na dumaan sa tamang proseso ang mga imbak na bigas. Kompleto naman po kami sa papel. Wala po kami tinatago. Lahat po yan may permit. Yang mga yan, legal naman yan. Siyempre, Hindi ko alam, ha. Ewan ko sa inyo, kung legal yan, may problema ang batas natin. Bakit kinukulang tayo sa bigas? Tapos ganyan, legal pala. Again, hindi ko binibindangan si ate, ha. Kung totoo yung sinasabi niya, may problema tayong malaki. Kasi, ang laki ng kakulangan, tapos pwede ka magtago ng ganyang kadami. Tapos legal. In short, merong nagmamanipula niyan. Kasi isipin ninyo, sana po sa mga kababayan natin, let's go beyond legal. Oh, legal yan. Tama yan. Pero nakakatulong ka ba? Basic po yung bigas, ha. Alam nyo nang may problema sa merkado. Kakulangan ng bigas. Yes, maybe not. It's not for me to judge kung legal yan or hindi legal. Pero sana you go beyond legal. Asaan ang inyong puso? Asaan ang inyong malasakit sa kapwa ninyo? Tumataas ang bigas, kayo nakatago ng ganyang kadami. Yes. O sige, legal. Pero kung kayo ay may pagkakataong makatulong, basic po yan. Di bali sana kung ang tinitinda ninyo ay kotse, bahay, cellphone. May kakulangan ng cellphone sa merkado. Kahit tumaas ang cellphone, walang pake. Bakit? Ano yun eh? Luho po yun. Hindi mo naman kailangan ng bagong cellphone. Pero ito bigas, ayan po ay kailangan kahit nung pinakamaliliit nating kababayan. Yes, maybe it's legal, pero puso po, ma'am. Pairalin natin dito. nagulat kami. Dahil hindi namin alam ba't kami hinanapan, hindi naman kami importer. Kami middleman lang naman kami. Bukod sa 3 bodega na ininspeksyon ngayong araw dito sa Bulacan, meron pa raw 20 bodega sa Metro Manila at Central Luzon ang sunod na target ng Bureau of Customs. Ba't pinagtatagal nyo pala? Ang dami pa pala nyo i-raid. Ang dami pala. Ang dami nyo palang alam. Bureau of Customs. Sinama nyo pa dyan si Speaker. Bakit ngayon lang? Abay, pakibilisan. Hindi yung kung kailan magsisitaasan, saka kayo magsisikilos. Ano pa? Ngayong araw nyo lang talaga nalaman na mayroong ganyan? Ang galing ng timing ninyo, ha? It's just a coincidence. Bilisan nyo na lang. Pakibilis na lang, ha? Nang bumaba yung presyo, agad-agad. Kasi may mga swapang talaga, eh. May hoarders. And ang hirap pong paniwalaan na ang mga hoarders, ulitin ko, ha? Mahirap paniwalaan. Walang nasa matinong pag-iisip na maniniwala na ang mga hoarders ay walang proteksyon galing sa mga matataas na opisyal. Kaya nga baka ngayon lang to nalalaman, eh. Kasi baka matagal na tong alam, protektado lang ng kung sinong opisyal. Since nagkakaproblema, bumabalik na sa pagmumukha ng gobyerno, kailangan sila maglaglag ng mga ibang hoarders para magmukhang malinis, magaling sa publiko. Imposibleng kaya mo magtago ng ganyan. Imported na ilusot mo ganyang kadami, saan mo dinaan yan? Paano nakalusot yan sa Bureau of Customs? Imported po yan, ha? Kayo nagsabi, nililipat nga niriribag sa local. Paano nakalusot? Tapos ngayon alam ng Bureau of Customs kung asaan? May protector yan. Ang tanong, sana may makulong naman. Again, parang droga lang yan, eh. Wala akong pakialam dun sa mga addict. Sana makulong yung mga drug lords. Same thing sa mga ganito. Ang talagang makulong dyan, yung mga protector. Ano yan, tsamba? Ngayon nyo lang nalaman? Paanong hindi nyo nalaman at nakalusot yan? Ano ba kayo? 1,000 gagaling din ang timing nyo. Dahil base sa intelligence information ng ahensya, nagtatago ang mga ito ng libu-libong sako ng smuggled na bigas. Tipin mo, daming bigas niya, no? Pag pinasa mo sa mang inasal yung mga bigas na yan, ang dami makaka-unli rice. Bababa ang presyo na, naalala ko mang inasal dati, Petcho 105 eh. May soft drinks na. Ngayon 180, wala pang soft drinks.